ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Oras natin 5:04 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na tayo at sabay-sabay nating salubugin ang isa na namang umaga. Ito ang Panahon TV Weekend Edition, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ngayong umaga, ako ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Ngayon ay araw ng linggo at syempre isang araw para magbigay pugay sa mga ilaw ng tahanan. Silang nagbigay suporta at alaga sa atin at syempre ang walang kapantay na pagmamahal. Happy Mother's Day po sa mga nanay natin. At ngayong umaga ay makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois para gabayan tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong umaga. Good morning, Mr. Lois! Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, meron tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Ano po ba itong ITCZ? Maaari niyo po bang ipaliwanag para sa ating mga manonood? Well, bago naging ITCZ yan, tinatawag muna yan na Intertropical Front. Kasi, kumbaga, ano yan ng dalawang air mass. Ngunit napatunayan nila na yung dalawang air mass na yon ay hindi naman gaano kalaki yung difference sa temperature. At isa pa, tinatawag din itong meteorological equator dahil po sa kanyang, kumbaga, yung linya na ginagawa. And at the same time, tinatawag din itong doldrum dahil calm ang winds po rito at more on sa pataas na mga hangin ang napapansin o nakikita dito sa area ng Intertropical Convergence Zone. So sa ngayon, tinatawag na nga itong Intertropical Convergence Zone dahil they found out na ito ay convergence o pagdadaop ng dalawang wind o air mass galing po sa north at galing sa south. At kung makikita po natin na pag nagtatagpo po yung dalawang air mass na yon, pag nagsalubong, tumataas po yung air or nagkakaroon ng vertical air kasama dyan yung water vapor, nagko-condense at nagiging clouds. So, makikita po natin sa satellite images yung continuous band nitong clouds. At yan po yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Tinatawag din po itong low pressure zone dahil along this zone ay mababa po yung pressure dahil nga po sa mga tumataas na hangin kasama yung mga water vapor. So, along this line din, tinatawag dyan na wettest zone sa Earth. Kasi po, dyan talaga nagkakaroon ng mga pag-ulan, hindi lamang isang araw, dalawang araw, kung minsan inaabot pa ng isang linggo. Kung sakaling ito yung weather system na iiral sa bansa, ano po ba ang dalang panahon nitong Intertropical Convergence Zone at posible bang magdulot ito ng mga tropical cyclone? Usually sa Intertropical Convergence Zone, maulap yan. Tapos lagi may kasamang pag-ulan at nagtatagal. So ibig sabihin yan, when we say na ang isang lugar ay apektado ng Intertropical Convergence Zone, ibig sabihin yan, maulan. And at the same time, talagang, kumbaga sa tindi ng saturation ng lupa, nagkakaroon pa minsan ng mga flash floods at landslides. Usually, light to moderate yung nakikita nating mga pag-ulan dyan. At ito nga lang, nagtatagal to, kaya nagdudulot din ito ng tinatawag na mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, tinatanong mo din kung nakakabuo nga ba itong Intertropical Convergence Zone ng bagyo. Opo, tinatawag ko po yan ang nursery ng mga bagyo. At kung titingnan natin dito sa image na to, ito ay nasa equator. Ang ITCZ ay nasa equator. During tinatawag nating transition period, nahandyan siya. Ano po yung transition period? From amihan patungo sa habagat at habagat patungo sa amihan. So yung transition period like ngayon, yung nagdaang March, April, May, at ang kasunod niyan, September, October, November. So, nahandito sa areas na yan ng ITCZ. At kung titingnan natin yung flow ng hangin na yan, wala pong magagawang bagyo yan. Kaya po, pagka during the transition period, napapansin po natin, kung meron man pong mabuong bagyo,
isa. Pinakamarami na yung dalawa. Ngayon sa susunod na image naman natin, ito naman yung ITCC during Northern Hemisphere summer. So hindi po ito katulad ng summer sa atin na kung saan yung hot dry season tinatawag nating summer. Ang summer sa Northern Hemisphere ay nag-occur during June hanggang September. So ibig sabihin, kaalinsabay niyan yung tinatawag nating habagat season o tag-ulan season. So, paano nakakabuo ng bagyo during that time? Nakita po natin itong northeast wind, trade winds, at ito naman pong southeast na nagiging galing po siya sa ilalim, dumadaan sa equator, dinideflect po yan ng pakanan. So, dito makikita natin sa areas na to, dyan nabubuo yung bagyo. At dito naman po, ito naman yung tinatawag na Southern Hemisphere summer, nag-o-occur yan during Amihan season o taglamig dito sa Northern Hemisphere. Sa bandang ibaba sa Southern Hemisphere, summer naman po yan katulad sa Australia. So ganyan din po, pag daan ng hangin sa equator, dinideflect yan sa left, and at the same time, merong isang high pressure dito sa ilalim, nagbibigay naman po ng hangin na ganitong direksyon. So along these areas, nakakabuo naman po ng bagyo. So, dyan sa ITCC na yan, asahan natin na maraming bagyo ang mabubuo. Kaya po during June, July, August, marami po tayong bagyo. At sa pagiran nga nitong ITCC sa bansa, kung sakaling umiral ito sa ating bansa, asahan natin dyan yung light to moderate rains, ayon nga yan kay Mr. Lois. At ito nga yung nagiging nursery ng mga bagyo na maaaring pumasok naman dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Lois, may iba naman ang ating usapan. No? Magbigay naman tayo ng update tungkol sa mga pangunahing dam natin sa bansa. Ano na po ba ang kasalukuyang lagay ng mga ito? As of 6 a.m. kahapon, nakita po natin dito sa Angat, nabawasan na naman po ng almost 0.38 meters. At araw-araw nakikita po natin ang patuloy na pagbaba nitong tubig sa Angat. At ang kasunod naman po, yung Pantabangan naman ay yun, medyo maganda yung nakikita natin dito, nadagdagan ng 0.03 meters. Ibig sabihin nagkaroon po ng mga pagulan along dyan sa watershed ng Pantabangan. And next, yung Magat, nakita natin na nabawasan uli ng hindi lamang 0.4, kundi at least 0.6 ang nabawas po dito sa Magat, Isabela. At yung update nito ay ilalabas pa mamaya mga 6 a.m. So, doon natin nakikita ano pa yung mga naging pagbabago. Kaya naman abangan natin ang latest sa ating dam monitoring mamayang alas 6 ng umaga. At ngayon naman Mr. Lois, dahil nga papasok na po tayo sa second week of May at patuloy tayong nakakaranas ng mainit na panahon, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung naitalang highest temperature kahapon? Naitalang pinakamainit na temperatura kahapon sa Cabanatuan, 37.2. At sinundan naman ito ng Naiya at Sangli na mahigit na 35.4, kasama dyan yung Clark, mahigit sa 35 degrees. At dito naman po sa Sangli at Port area, nakakuha naman ng 35. At magkakasing init naman itong Tugigaraw, Subic at Science Garden na nakakuha ng 34.5. Siyempre, Mr. Lois, ngayong araw ay Mother's Day at marami sa atin ang ititreat ang mga nanay natin sa labas. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung aasahan nating lagay ng panahon ngayon base sa inyong 5 a.m. weather forecast? Kung kayo po ay nasa Mindanao, asahan po natin ang mga pag-ulan sa areas na yan. So maraming bahagi ng Mindanao ang magkakaroon ng pag-ulan. So kung kayo po ay lalabas para i-treat po natin ang ating mga nanay, ay magdala na po kayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila and the rest of the country, patuloy na mararanasan yung maalinsangang panahon, maliban lamang po sa mga areas na kung saan nagkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms, usually sa hapon or gabi.
Ayan, pwedeng-pwede nating i-treat ang mga nanay natin outside dahil makakaranas tayo ng good weather ngayon. Ganun pa man, magbitbit pa rin tayo ng mga payong dahil may mga posibilidad pa rin tayo ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Yan nga ay ayon kay Mr. Lois. Maraming salamat po, Mr. Lois. At nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Johnny Lois. Para sa mga gusto nga unahan ang pagsikat ng araw, ang sunrise natin ay 5:29 ng umaga at lulubog naman yan 6:15 ng gabi. Ang moonset naman natin, ang moonrise natin ay 3:09 ng hapon at ang moonset naman natin ay 2:37 ng madaling araw. Yan ay merong illumination na 84%. At syempre para sa mga manonood natin na mahilig sa astronomiya, sa 15 ng Mayo magaganap po ang full moon. Makikita natin ng buo ang kabilugan ng buwan sa kalangitan dahil nasisinagan ang buong parte nito ng araw. Yan ay dahil ito ay nasa approximate alignment sa araw. Asahan din natin ang epekto nito sa ating high and low tides dahil sa gravitational pull ng buwan. At sa darating na May 18 ay ang buwan ay nasa perigee nito o nasa pinakamalapit na distansya mula sa ating mundo. Kung titingnan natin ito sa kalangitan, mas magiging malaki ito kumpara sa normal size nito. Asahan din natin ang mataas na level ng tubig sa karagatan dahil sa malakas na gravitational pull ng buwan. Hatid naman sa atin ng NAMRIA ang tidal prediction along Manila Bay. Ang high tide natin ay 8:90 ng umaga at meron niyang 0.69 meters, habang ang low tide naman natin ay 1:50 ng madaling araw at yan ay may 0.19 meters. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV Weekend Edition.